Pagmulat ko pa lang sa mundo, alam ko na agad kung ano ang kahulugan ng hirap. Isang maliit na kubo sa gilid ng bundok ang naging tahanan namin. Ako, si nanay, at ang kapatid kong si Miko. Walang kuryente, walang tubig na dumadaloy sa gripo. Araw-araw, bumababa kami sa ilog para magigib. Ang lupa naming sinasaka ay hindi amin. Kailangan naming magbigay ng parte sa may-ari kahit halos wala na kaming maipangtawid gutom. Mag-aral ka ng mabuti, anak, madalas sabihin ni nanay. Balang araw makakaahon tayo. Pero paano nga ba makakaahon? Ang tanging paaralan sa baryo ay malayo at madalas akong maglakad ng 3 kilometro. Bitbit ang lumang bag na sira-sira. Kulang ang mga libro ko at ang sapatos ko'y mantsado ng putik. Sa tuwing papasok ako, ramdam ko ang tingin ng mga kaklase kong mas may kaya. Para bang sinasabi ng kanilang mga mata, hanggang dito lang ang kaya mo. Pero hindi ko hinayaan ang tingin nila na maging hadlang. Sa bawat gabi, kahit walang ilaw, nagsusunog ako ng kilay gamit ang liwanag ng gasera. Palaging nasa isip ko si nanay, ang mga kamay niyang magaspang sa kakatrabaho at ang mga mata niyang laging pagod. Kailangang may mangyari sa buhay ko para sa kanya, para kay Miko, para sa aming pamilya. Isang araw habang pauwi ako mula sa eskwela, nadaanan ko ang isang matandang lalaki sa kalsada. Nakasuot siya ng lumang Amerikana, may tungkod at tila balisa. Naglalakad siya ng mabagal, tila nawawala. Lumapit ako sa kanya, dala ang pag-aalala. Lolo, ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mukha may kakaibang ekspresyon. Para bang may kilala siyang hindi niya mawari. Ano ang pangalan mo, iha? Tanong niya. Rosa Ho, sagot ko. Rosa Martinez. Napakunot ang noo niya, parang may iniisip na malalim. Martinez, bulong niya. Ikaw? Ikaw ba ang anak ni Anita? Nagulat ako. Paanong alam niya ang pangalan ni nanay? Opo, bakit ho ninyo siya kilala? Ngumiti siya ng bahagya, pero may halong lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, iniabot niya ang isang sobre. Dalhin mo ito sa iyong ina. Sabi niya bago tumalikod at naglakad palayo. Hinabol ko siya ng tingin pero hindi ko na siya maabutan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang sobre. Mabigat ito, hindi sa timbang, kundi sa pakiramdam. Para bang may laman itong magbabago sa buhay ko. Pagdating ko sa bahay, agad kong ibinigay kay nanay ang sobre. Nagtaka siya, pero binuksan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa loob, may isang sulat. Habang binabasa niya, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga mata niya'y namuo ang luha at ang kanyang hiningay lumalim. Nanay, ano po ang nakasulat? Tanong ko, hindi mapigilan ng kaba. Hindi kaagad sumagot si nanay. Sa halip, tumayo siya, kinuha ang lumang kahon sa ilalim ng kama at binuksan ito. Doon, may isang larawan, isang batang babae na halos kahawig ko, hawak-hawak ang kamay ng isang may edad na lalaki. Ito ang totoo, Rosa. Sabi niya, nanginginig ang boses. Ang matandang lalaking iyon, siya ang iyong lolo, ang ama ng iyong ama. Nanlaki ang mga mata ko. Ang lolo ko, hindi ko alam kung paano magre-react o kung ano ang mararamdaman. Hanggang sa sinabi ni nanay ang kasunod ng mga salitang tila naging bomba sa aking mundo. Ang iyong ama, anak ng mayamang hasyendero. Isa kang tagapagmana, Rosa. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tagapagmana? Ako? Paano nangyari iyon? Ang buhay ko'y punong-puno ng kahirapan at ngayon sasabihin sa aking mayaman pala kami. Saan siya ngayon, ang ama ko? Tanong ko, nanginginig ang boses, tahimik si nanay, tila may dinadalang mabigat na sikreto. Wala na siya, anak. Matagal na siyang patay. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, pero hindi ko pa rin maalis ang tanong sa isip ko. Kung anak ako ng hasyendero, bakit kami naghihirap? Bakit kami iniwan?
May galit, may lungkot, pero higit sa lahat, may tanong na kailangan ng sagot. Bakit hindi po ninyo sinabi sa akin? Tanong ko, halos sumigaw. Tumulo ang luha ni nanay. Pinili kong itago ito para maprotektahan ka. Ang pamilyang iyon, hindi sila basta-basta. Maraming komplikasyon, maraming panganib. Bago pa ako makapagsalita, may narinig kaming kaluskos sa labas ng bahay. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan ng kubo. Bumaba ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng maayos na Amerikana. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng bigat sa hangin. Rosa Martinez? Tanong niya, direkta ang tingin sa akin. Tumayo ako, hawak ang kamay ni nanay. Opo, sino ho kayo? Ngumiti siya ng bahagya, pero malamig ang kanyang ekspresyon. Ako ang abogado ng pamilya de la Vega. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang mahalagang balita. Napalunok ako. Ramdam ang tensyon sa bawat salita niya. Ano ho iyon? Ang hacienda, pati ang lahat ng kayamanan ng pamilya de la Vega. Ikaw ang tagapagmana. Pagkatapos ng pagkamatay ni nanay, bumalik ako sa maliit naming barong-barong na tila mas nanlilimahid kaysa dati. Ang mga dingding ay punit-punit na karton, ang bubong kalawangin, at ang sahig ay lupa na tila laging basa kahit hindi umuulan. Ngunit ang pinakamalalim na sugat ay nasa puso ko, hindi sa bahay, kundi sa kawalan. Nililibang ko ang sarili sa paglalaban ng mga damit ng kapitbahay para kumita ng kahit kaunti. Wala na akong pamilya. Wala na akong natitirang dahilan para magpatuloy. Isang araw, habang nagkukuskus ako ng mga mantsa sa lumang palanggana, may dumating na lalaki sa labas ng aming bahay. Suot niya ang isang itim na Amerikana, mukhang mayaman at tila hindi bagay sa lugar namin. Ang bawat galaw niya ay may kumpiyansa, ngunit ang mga mata niya ay may halong awa. Napansin ko agad ang mamahaling sapatos niya na tila hindi kailanman lumakad sa maputik na daan. Maria? Tanong niya habang iniangat ang isang sobrang dilaw. Hindi ko siya kilala kaya nagtanong ako, sino po sila? Ako si Ramon. Nasa akin ang isang bagay na kailangang malaman mo. Tungkol ito sa iyong ama, sagot niya at biglang bumigat ang dibdib ko. Ang tanging alam ko tungkol sa aking ama ay ang kwento ni nanay. Isa siyang walang kwentang lalaki na iniwan kami dahil hindi niya kami kayang panindigan. Pero bakit biglang may lalaking nagtatanong tungkol sa kanya? Wala akong pakialam sa kanya, sagot ko, sabay balewala sa lalaking iyon. Ngunit bago pa siya makaalis, hinagis niya sa akin ng sobre. Pagkabukas ko, bumungad ang isang dokumento na may pirma at selyo, isang legal na liham. Hindi ko maintindihan ang bawat detalye, pero ang naiintindihan ko lang ay ang pangalan ko at ang pangalan ng isang hasyenda. Anak ka ni Don Eduardo Santos, sabi ni Ramon nang may diin. At ikaw ang tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Nanigas ako, parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Hindi ako makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, naniwala akong iniwan kami ng aking ama dahil wala siyang halaga. Pero ngayon, sinasabi nilang siya ang Don Eduardo, ang hasyenderong mayaman, ang pangalan na kilala sa buong bayan. Hindi totoo yan, sabi ko. Nagkakamali kayo. Huwag kang magpanggap na hindi mo alam, Maria. Alam ng nanay mo. Alam niya ang lahat. Pero hindi niya sinabi sa'yo dahil gusto niyang protektahan ka. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang iniisip kong simpleng buhay na puno ng kahirapan ay biglang nagkaroon ng malalim na lihim. Sinubukan kong buksan ang bibig para magsalita pero walang lumabas na salita. Pinilit ni Ramon na ipaliwanag ang lahat. May sakit si Don Eduardo. Wala na siyang oras. At bago siya mawala, gusto niyang makita ka. Gusto niyang itama ang pagkakamali niya, sabi niya. Tumayo ako at iniwan ang palanggana. Hindi ko alam kung galit ba ako, nalilito o natatakot. Sa loob ng maraming taon, nagdusa kami ni nanay dahil sa kawalan ng ama. At ngayon, gusto niyang bumalik sa buhay ko.
Bakit ngayon lang? Bakit hindi noong kailangan namin siya? Hindi ko siya kailangan, sagot ko. Ngunit bago pa ako makaalis, sinabi ni Ramon ang isang bagay na nagpatigil sa akin. Kung tatanggapin mo ang mana, maipapagamot mo ang kapatid mo. Natigilan ako. Kapatid, hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Akala ko ako lang ang anak ni nanay, pero sinabi ni Ramon na may kapatid akong lalaki, isang batang nasa ospital, malapit nang mamatay dahil sa sakit na hindi kayang gamutin sa simpleng pamamaraan. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan, Maria. Ikaw ang susi sa pagligtas sa kapatid mo, sabi niya. Parang sinuntok ako sa dibdib. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niya, pero hindi ko maikakaila ang bigat ng posibilidad. Kung totoo ngang may kapatid ako, paano ko siya pababayaan? Pumayag akong sumama kay Ramon. Dinala niya ako sa isang malaking mansion na tila hindi ka panipaniwala sa laki. Ang bawat pader ay gawa sa marmol, ang mga chandelier nagliliwanag ng tila walang katapusang ilaw, at ang mga hardin puno ng rosas na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang isang matandang lalaki, si Don Eduardo. Maria, tawag niya sa akin nang may luha sa mga mata. Ikaw ang anak ko. Tiningnan ko siya at hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Para bang lahat ng galit, takot at pagkamuhi ko ay gustong sumabog pero hindi ko nagawa. Sa halip, tumakbo ako palabas ng mansion. Hindi ko kayang harapin siya. Hindi ko kayang tanggapin ang lahat ng ito. Pero habang tumatakbo ako, may isang boses mula sa loob ng bahay ang humiyaw. Maria, huwag kang umalis. Ang kapatid mo, hindi siya magtatagal. Napahinto ako sa gitna ng malawak na bakuran. Ang hangin ay malamig, ngunit ang katawan ko ay nag-aapoy sa tensyon. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Paano ko tatanggapin ang responsibilidad na ito? Ngunit ang pinakamahirap tanong sa lahat, paano kung totoo ngang may kapatid ako at ako lang ang pag-asa niya? Napatingin ako sa mansion, sa matandang lalaki at sa lalaking nagdala sa akin dito. Sa loob ng puso ko, alam kong may desisyon akong kailangang gawin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip, naramdaman ko ang malamig na patak ng ulan sa aking balikat. Parang babala, parang sinyales, ang mundo ko ay nagbago at wala na akong balikan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Tita Minda. Ang bawat salita niya ay parang kidlat na tumama sa dibdib ko. Masakit, nakakagulat, pero hindi maitatanggi ang liwanag na hatid. Ako raw ang anak ni Don Emilio Vargas, ang may-ari ng hasyenda na matagal ko nang pinagtrabahuhan bilang tagapagtanim, tagapunas ng alikabok, at minsan pa'y tagahugas ng pinggan sa kanilang malalaki at magagarang piging. Ang pangalan niya ay palaging bumabalot sa mga usapan sa baryo, isang tao na parang alamat, malayo, mataas at imposibleng maabot ng tulad kong isinilang sa kahirapan. Bakit ngayon mo lang sinabi ito sa akin, tita? Tanong ko sa kanya, halos paus na ang boses mula sa pinaghalong takot at galit. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Hindi ko alam kung handa ka sa katotohanan. Anak, mahal kita, pero hindi ako ang nanay mo, sagot niya habang nangingilid ang luha. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malamang ang buong buhay ko'y isang kasinungalingan, o ang katotohanang ang taong nagpalaki sa akin sa hirap at ginhawa ay hindi pala ang totoong ina ko. Parang biglang nagbago ang mga kulay ng mundo. Ang mga pader ng maliit naming bahay ay biglang naging masikip. Ang hangin ay biglang naging mabigat at ang tunog ng tikatik ng ulan sa labas ay parang sigaw ng galit na ulap. Bakit? Paano nangyari ito? Bakit ako iniwan ng tunay kong ama at sino ang tunay kong ina? Sunod-sunod kong tanong habang unti-unting bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko na kayang pigilan ng sakit na bumalot sa akin. Ang ina mo ay isa sa mga kasambahay ni Don Emilio dito sa hasyenda. Bata pa siya noon, maganda, masipag,
Pero sa isang iglap, naakit siya ng Ginoo. Hindi ko alam ang buong detalye, pero nagkaroon sila ng relasyon. Hindi nagtagal, nabuntis siya. Nang malaman ng pamilya Vargas, tinanggal siya sa trabaho at pinalayas. Hindi niya alam kung paano bubuhayin ka. Kaya iniwan ka niya sa akin. Ako ang nagpalaki sa iyo dahil mahal kita kahit hindi kita tunay na anak. Paliwanag ni Tita Minda habang sinapo niya ang kamay ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong katawan. Mahal ako ni Tita Minda. Alam ko iyon. Pero hindi ko maiwasan ang tanong sa sarili ko kung mahal ako ng tunay kong ina, bakit niya ako iniwan? At kung tunay ngang mayaman si Don Emilio, bakit niya hinayaan ang anak niyang lumaki sa gutom at kahirapan? Nagpatuloy si Tita Minda. Ngayon anak, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ko alam kung paano mo haharapin ito, pero nariyan ang ama mo. Matagal na siyang may sakit. At balita ko hinahanap ka niya. Gusto ka niyang makita bago siya tuluyang mawala. Ang mga salitang iyon ang tila nagpatigil sa tibok ng puso ko. Gusto akong makita ng taong iniwan ako, ng taong hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong makilala siya. Parang hindi ko alam kung ano ang mas dapat kong maramdaman, galit, awa o takot. Kinabukasan, nagdesisyon akong pumunta sa hasyenda. Magulo ang isip ko, pero alam kong kailangan ko itong gawin. Habang naglalakad sa makitid na daan, papunta roon, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang Hacienda Vargas ay tila isang mundo ng sariling kayamanan. Malawak ang taniman ng tubo. Ang mga gusali ay napapalamutian ng mga antigong kahoy at ang mansyon ay tila isang palasyo na nagtatago ng libu-libong sikreto. Ngunit sa kabila ng karangyaan nito, hindi ko maiwasang maramdaman ang lamig ng lugar. Parang may aninong nakatingin mula sa mga bintana. Pagdating ko sa mansyon, sinalubong ako ng isang matandang lalaki na mukhang may alam sa aking pagdating. Ikaw ba si Maria? Tanong niya gamit ang boses na magaspang pero may halong bait. Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Hinatid niya ako sa isang silid na malaki pero madilim. Sa loob, nakita ko ang isang matandang nakahiga sa kama. Siya si Don Emilio. Ang dating makapangyarihan at malakas na lalaki ay ngayon isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Payat, maputla at halos hindi makagalaw. Nang makita niya ako, ngumiti siya pero ang nangiti niya ay puno ng pagsisisi. Maria, mahina niyang sambit. Ang anak ko. Tumayo ako sa gilid ng kama, hindi alam ang sasabihin. Ang dami kong tanong, ang dami kong galit, pero ang dami ko ring takot. Yun ba talaga ang ama ko? Ang taong ito na tila isang estranghero sa akin? Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga pagkukulang ko. Pero bago ako mawala, gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng nararapat para sa iyo. Ang hasyenda, ang kayamanan, lahat ng ito ay para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ko. Kayamanan, hasyenda, hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga salitang iyon. Pero bago pa ako makapag-isip, biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, matangkad, elegante, at may hawak na mahigpit na ekspresyon. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito, Emilio? Tanong niya, malamig ang tono. Ang init ng silid ay biglang napalitan ng matinding lamig. Hindi ko alam kung sino ang babaeng ito, pero halata sa kanyang kilos na hindi siya sang-ayon sa presensya ko. Siya ang anak ko, Clara, sagot ni Don Emilio. Mahina ang boses pero may halong determinasyon. Napangisi ang babae. Anak mo? Hindi mo ba alam kung anong gulo ang maaaring mangyari kung malaman ng lahat ang tungkol sa kanya? Hindi mo ba iniisip ang reputasyon ng pamilya Vargas? Tumayo siya sa harap ko at parang isang leon na handang umatake. Hindi mo makukuha ang Hacienda Maria. Hindi kita hahayaang sirain ang lahat ng itinayo namin. Napalunok ako. Ang mundo ko'y biglang nagbago, hindi lang dahil sa kayamanang biglang lumitaw,
kundi dahil sa babaeng ito na tila isang balakid sa lahat ng maaaring mangyari. Sa araw na iyon, bumalik ako sa lumang bahay ni Lola Nena na lagi kong kinatatakutan noong bata pa ako. Ang bahay na iyon, na puno ng lumang kahoy, mga sirang bintana at halimuyak ng lumang panahon, ang naging saksi sa mahahalagang bahagi ng aking pagkabata. Doon ako unang natutong magbilang habang nagtitinda ng gulay sa harap ng bahay. Doon din ako unang umiyak ng taimtim nang makita kong wala kaming maihain sa hapunan. Ngunit ngayong bumalik ako, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may misteryong naghihintay, nakatago sa bawat sulok ng bahay. Pagkabukas ko ng pinto, bumungad ang alikabok na tila sumalubong sa akin ng may galak. Dahan-dahan akong pumasok, bawat hakbang ay nagdadala ng mga alaala. Ang mga lumang larawan sa dingding, ang basag na salamin sa banyo, at ang maingay na sahig ay tila nagpaparinig ng mga kwento ng nakaraan. Hindi ko alam kung bakit ako narito, pero may nararamdaman akong kakaibang puwersa na nagtutulak sa akin na bumalik. Para bang may hinahanap akong hindi ko alam. Habang nililibot ko ang bahay, napansin ko ang isang lumang baul sa ilalim ng hagdan. Hindi ko maalala kung nakita ko na ito noon, pero tila inaakit ako ng presensya nito. Ang baul ay may nakaukit na pangalan, Isabela. Hindi iyon pangalan ni Lola Nena, at lalong hindi ko kilala ang sinumang Isabela. Naguluhan ako, pero hindi ko napigilan ang sarili kong buksan ito. Napansin kong may kalawang ang kandado, kaya ginamit ko ang isang lumang martilyo na nakita ko sa tabi para basagin ito. Pagkabukas ng baul, bumungad ang isang makapal na envelope, mga lumang dokumento at isang lumang kwintas na yari sa ginto. Hinawakan ko ang kwintas at tila may dumaloy na kakaibang init sa akin. Ang disenyo nito ay masalimuot, may ukit na tila larawan ng isang hasyenda na napapalibutan ng mga puno. Kasunod nito, binuklat ko ang envelope. Nasa loob ang mga papeles na tila mga titulo ng lupa. Nakalagay ang pangalan ng hasyenda, Hacienda Isabela. Habang iniisa-isa ko ang mga dokumento, nakita ko ang isang sulat na naka-address sa pangalan ko. Ang sulat ay mula kay Lola Nena at ang kamay ko'y nanginginig habang binubuksan ito. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko, pero ang bawat salita sa sulat ay tila nagbabago sa buong mundo ko. Minamahal kong anak, ang bungad ng sulat. Hindi ko alam kung kailan mo matutuklasan ito, pero sana, sa tamang panahon, hindi ako ang tunay mong lola. Ako ang naging tagapag-alaga mo matapos mamatay ang ina mo. Ang ina mo, si Isabela, ang tunay na anak ng may-ari ng Hacienda Isabela. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng hasyenda. Hindi ko kailanman sinabi sa iyo dahil natakot akong baka hindi mo tanggapin ang buhay na iyon. O baka masaktan ka sa mga taong nagnais na kunin ang yaman na para sa iyo. Nanlaki ang mga mata ko at ang puso ko'y tila bumagsak sa lupa. Ako, anak ng isang hasyendero, hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan iyon. Ang lahat ng hirap na naranasan ko sa buhay, ang gutom, ang pagod, ang lungkot, ay tila nagkaroon ng kakaibang kahulugan. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi ng sarili kong hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Bakit hindi ito sinabi sa akin? Patuloy kong binasa ang sulat at naramdaman kong unti-unti akong nawawala sa sarili kong mundo. Sinabi ni Lola Nena na ang hasyenda ay nasa panganib. May mga taong matagal nang gustong kunin ito. Ang mga taong iyon ang dahilan kung bakit tinago ako ni Lola Nena, kung bakit pinalaki niya akong malayo sa hasyenda. Ngunit ngayon, wala na si Lola Nena at ako na lang ang natitirang pag-asa para sa Hacienda Isabela. Naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang tunog ng mga yapak sa labas ng bahay. Nanginginig ang kamay ko habang iniipit ang kwintas sa aking palad. Sino ang naroon? Sino ang maaaring nagmamasid?
Lumapit ako sa bintana at nakita ko ang isang lalaking nakaitim na coat nakatayo sa labas ng gate. Nakatitig siya sa bahay na para bang alam niyang naroroon ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ang presensya niya ay nagdala ng takot sa akin. Sino siya? Bumalik ako sa baul, kinuha ang lahat ng dokumento at isinilid ito sa isang bag. Hindi ko alam kung bakit, pero alam kong kailangan kong umalis. Habang palabas ako ng bahay, narinig kong may kumatok sa pintuan. Napahinto ako at ang puso ko'y bumilis ng husto. Nasa loob ako ng bahay na iyon, hawak ang mga dokumentong maaaring magbago sa buhay ko, pero ang taong nasa pintuan ay tila may ibang intensyon. Lumapit ako sa pinto, hawak ang martilyo na ginamit kong basagin ang kandado ng baul. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at ang lalaking nakita kong nasa labas ng gate ay naroon na. Ang mukha niya ay malamig at ang mga mata niya ay parang mga dagat na hindi mo kailanman mararating. Hindi siya nagsalita, iniabot lang niya ang isang papel, isang subwena. Ang hacienda, ayon sa dokumento, ay sinasabing hindi nasa akin. May mga taong lumalaban upang makuha ito. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang mundo ko'y tila gumuguho, pero naramdaman kong hindi pa ito ang wakas. Sa likod ng subwena ay may nakasulat na pangalan. Pangalan ng isang taong hindi ko kilala, pero tila konektado sa aking nakaraan. At sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Mula sa labas ng malaking mansyon, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang bawat hakbang papalapit sa pintuan ay may kalakip na tanong, tama ba ang ginagawa ko? Ang mga hakbang ko ay tila mabigat, parang may nakaharang na hindi ko maipaliwanag. Nang tuluyan kong itulak ang pintuan, bumungad sa akin ang malawak na sala. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga chandelier ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit. Hindi ka panipaniwala ang karangyaan, tila ibang mundo ang nilakaran ko. Salamat at dumating ka, Isay. Narinig ko ang malamig ngunit makapangyarihang boses ni Don Alfredo. Ang hasyendero, ang lalaking sinasabing tunay kong ama. Nasa dulong bahagi siya ng sala, nakaupo sa isang malaking upuan na tila trono ng hari. Ang kanyang tingin, matalim ngunit may bahid ng pagkasabik. Hindi ko alam kung paano ko pipilitin ang sarili kong huminga ng maayos. Sa harap niya, para akong lantang dahon. Hindi ko alam kung bakit ninyo ako ipinatawag. Ang sabi ko, pilit na pinatatatag ang aking boses kahit nanginginig ang buo kong pagkatao. Sa totoo lang, hindi ko pa rin lubos na matanggap ang lahat ng nangyari. Ang buhay ko'y isang gulo, mula sa pagiging anak ng simpleng magsasaka hanggang sa biglaang pagdating ng balitang ako pala ang tagapagmana ng isang hacienda. Parang kwento sa radyo, pero narito ako sa gitna ng lahat ng ito. May mga bagay na kailangan mong malaman, Isay. Tumayo si Don Alfredo at lumapit sa akin. Ang kanyang mga matay tila bumabaon sa akin, iniisa-isa ang bawat bahagi ng aking pagkatao. Hindi kita iniwan para saktan. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala. Ang daming taon na lumipas at sa lahat ng iyon, ni hindi ko man lang naramdaman ang presensya ng isang ama. Paano niya masasabing mahal niya ako? Kung mahal ninyo ako, bakit ninyo ako hinayaang lumaki sa hirap? Bakit ninyo hinayaan ang nanay ko na magtrabaho araw at gabi para lang may makain kami? Pilit kong pinigil ang panginginig ng aking boses. Hindi ko mapigilan ang galit na matagal kong kinimkim. Bakit kayo nandito ngayon, sa yaman at karangyaan, habang kami nagdurusa? Tumalikod siya sa akin, tila naiwasan ang bigat ng tanong ko. Isay, hindi ganoon kadali ang lahat. Hindi ako makakilos noon. May mga taong nagbabantang sirain ang buhay mo at ng nanay mo kung magpapakita ako. Mga tao? Sinong mga tao? Ang tanong ko'y puno ng tensyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magalit.
Sino ang may kapangyarihang pigilan ang isang lalaking tulad niya? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kinuha niya ang isang lumang kahon mula sa isang kabinet. Binuksan niya iyon at mula sa loob ay inilabas ang isang litrato. Ito ang nanay mo noong bata pa siya at ito ang dahilan kung bakit naging komplikado ang lahat. Tiningnan ko ang litrato. Ang nanay ko nakangiti pero may isang lalaking nakatayo sa likuran niya. Hindi si Don Alfredo. Isang ibang lalaki, matangkad, maputi at may postura ng isang taong may kapangyarihan. Sino siya? Tanong ko. Napapakunot ang noo. Siya ang taong sumira sa lahat, si Enrique Salvador, ang matagal ng kaaway ng pamilya namin, ang taong nagbanta sa buhay ninyong mag-ina. Ang pangalan ay tumama sa akin na parang kidlat. Si Enrique Salvador, ang pangalan na ilang beses kong narinig mula sa nanay ko noong bata pa ako. Ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit kami lumayo sa baryo, kung bakit lagi kaming takot, kung bakit palaging may pag-aalala sa mukha ng nanay ko. Ngayon, naririnig ko ang pangalan niya mula sa bibig ng lalaking nagsasabing siya ang tunay kong ama. Pero patay na siya, hindi ba? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kasagutan. Matagal nang sinabi ng nanay ko na wala na si Enrique Salvador, na ligtas na kami mula sa anino niya. Akala namin, pero hindi. Ang sagot ni Don Alfredo ay parang yelo sa aking balat. Buhay pa siya at ngayon alam niya na ikaw ang tagapagmana ng hasyenda. Ang mga salita niya ay nagpaikot sa mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang balitang iyon. Ang lalaki na nagdala ng takot sa buhay namin, buhay pa pala, at ako ang target niya ngayon. Anong ibig ninyong sabihin? Ano ang gusto niya sa akin? Tanong ko, ang boses ko'y umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Ang hasyenda, ang lahat ng iniwan ko para sa'yo. Gagawin niya ang lahat para makuha ito. Kahit buhay mo ang kapalit. Gusto kong bumagsak, ang mga binti ko'y nanghihina, ang puso ko'y rumaragasa. Paano nangyari na ang simpleng buhay ko ay napalitan ng ganitong uri ng kaguluhan? Ang yaman na hindi ko hiniling. Ang yaman na hindi ko kailanman naisip na mapapasakin ay bigla na lang naging sanhi ng panganib na hindi ko inaasahan. Isay, sabi ni Don Alfredo at biglang binitiwan ang isang bagay sa harapan ko, isang revolver. Ito ang tanging paraan para protektahan ang sarili mo. Tinitigan ko ang baril, ang malamig na bakal ay tila sumisigaw sa akin. Hindi ko alam kung kaya ko bang hawakan iyon, kung kaya ko bang gamitin iyon. Pero ang tanong ay mas malaki kaysa sa takot ko. Kaya ko bang ipaglaban ang buhay ko, ang karapatan ko, ang lahat ng iniwan ng ama ko? Sa puntong iyon, narinig namin ang tunog ng mga gulong sa labas. Isang itim na sasakyan ang dumating at bumukas ang pinto. Isang lalaking pamilyar ang bumaba, matangkad, maputi, may postura ng isang taong may kapangyarihan. Si Enrique Salvador. Pagpasok ko sa lumang mansyon, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin, parang may bumubulong. Ang bawat hakbang ko sa makintab na marmol na sahig ay parang dagundong sa katahimikan. Ang mga pader ay puno ng mga lumang larawan ng isang pamilyang tila napakayaman. Ang mga mukha nila ay formal, malamig, ngunit hindi ko maiwasang itanong sa sarili kung may koneksyon ba ako sa mga taong ito. Ang sabi ni Mang Isko, ang tagapangalaga ng mansyon, dito raw ako dapat maghintay bago ko makaharap si Don Ernesto, ang hasyenderong sinasabing ama ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Isang linggo lang ang nakalipas, nagtitinda pa ako ng balut sa lansangan, umuulan, basang-basa ang mga tsinelas ko, habang iniisip kung paano ko mababayaran ang utang namin sa tindahan. Ngayon, narito ako, nakaupo sa isang antigong sofa, na tila mas mahal pa sa buong barong-barong namin. Ang mga kamay ko ay namamasa sa kaba
at ang puso ko ay parang sinasakal sa bawat tibok. Matapos ang ilang minutong pag-aantay, bumukas ang malalaking pintuan ng silid. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng puting barong Tagalog. Ang presensiya niya ay nakakatakot, ngunit sa kabila ng kanyang malamig na ekspresyon, may kakaibang init sa kanyang mga mata, parang may pagkakilala. "Ikaw si Isabel?" basag niya sa katahimikan. Hindi siya nagtanong, parang sigurado na siya. Tumango ako, hindi makapagsalita. "Alam mo ba kung bakit ka narito?" Tanong niya, ngunit hindi ko alam kung inaasahan niyang sagutin ko. Paano ko sasabihin sa kanya na hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip na anak niya ako. Ang mukha niya ay hindi ko maikonekta sa sarili ko. Wala akong maalalang ama. Lumaki ako na ang tanging alam ko ay ang hirap ng buhay, ang gutom, ang pagod, ang kawalang katiyakan. "Ibinilin sa akin ng iyong ina na hanapin ka." Dugtong niya, napalunok ako. Ang mama ko, hindi niya kailanman sinabi sa akin ang tungkol sa taong ito. Ang alam ko lang, iniwan kami ng mama ko noong bata pa ako at mag-isa akong pinalaki ng lola ko. "Alam mo ba kung sino ka talaga?" Tanong niya, mas mababa ang tono. Tumitig siya sa akin, tila sinusukat ang pagkatao ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sino ba ako? Isang hamak na tindera ng balut? Isang batang nilimot ng sariling ina? Isang taong nagtatangkalang mabuhay sa mundong ito? "Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng ito," sabi niya, sabay turo sa paligid. Ang mansyon, ang hasyenda, ang lahat ng kayamanan niya. Ngunit hindi iyon madali. Maraming hindi matutuwa sa iyong pagdating. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga taong nakikita ko sa mga larawan sa dingding. Sino sila? Ang pamilya niya, ang pamilya ko. May naramdaman akong malamig na takot habang iniisip ang sinasabi niya. Hindi ba't ang mga ganitong kwento ay madalas may mga taong gagawin ang lahat upang hadlangan ang isang tagapagmana? Biglang bumukas ang isang pintuan sa likuran ni Don Ernesto. Lumitaw ang isang babae, maganda, elegante, ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit. "Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito?" Tanong niya, ang boses niya ay parang lason. Tumayo ako mula sa sofa, ngunit pinigil ako ni Don Ernesto sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. "Alam niya na ang totoo, Margarita," sagot niya, malamig. "Anong totoo? Na siya ang tagapagmana? Hindi mo ba naiisip kung anong gulo ang idudulot nito? Hindi siya nararapat dito, Ernesto." Nagsimula siyang humakbang papalapit sa akin. Ang tingin niya ay parang tinataga ako sa bawat pagtingin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko siya kilala, pero parang may bangin sa pagitan namin na hindi ko mawari. Napatingin ako kay Don Ernesto, naghahanap ng sagot, ngunit ang mukha niya ay nanatiling blanko. "Siya ang anak ko," sabi niya, diretso, walang pag-aalinlangan. "Anak mo siya, pero hindi siya anak ko." Sigaw ni Margarita, ang boses niya ay nag-echo sa buong silid. Sa sandaling iyon, parang may bumagsak na bomba sa harap ko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng bigat sa hangin at ang dibdib ko ay parang sinasakal. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang kwento ng buhay ko ay biglang nagkaroon ng mga kulay na hindi ko inaasahan, ngunit ang mga kulay na iyon ay hindi maganda. Mapait, madilim, nakakatakot. "May hindi ka pa alam, Isabel," sabi ni Margarita, mas mababa ang tono, ngunit puno ng panlilinlang ang mukha. "Tanungin mo siya kung bakit hindi ka niya hinanap sa loob ng maraming taon. Tanungin mo siya kung bakit pinili niyang maghintay hanggang ngayon." Napatitig ako kay Don Ernesto at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik ang buong silid, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga tanong. At bago pa ako makapagtanong, biglang bumukas muli ang pintuan at pumasok ang isa pang lalaki. Mas bata, mas presko ang dating, ngunit ang mukha niya ay puno ng determinasyon.
Ikaw ang Isabel, tama? Tanong niya, diretso. Tumango ako, hindi sigurado kung sino siya. Ako ang tunay na tagapagmana. Sabi niya, ang boses niya ay malalim, matalim. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang mas matinding tensyon, ang mas malalim na bangin. Sino siya at bakit parang gusto niyang tanggalin ako sa lugar ko? Pagpasok ko sa malawak na hacienda, dama ko ang bigat ng hangin. Ang paligid ay tila nagtatago ng mga lihim na matagal nang nais ibunyag. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa akin ang mga alaala ng kahirapan. Ang mga gutom na gabi, ang paglalakad sa ilalim ng tirik na araw para magtinda ng gulay, at ang mga panalangin kung akala ko'y walang nakaririnig. Pero ngayon, narito ako, nasa lugar na dapat ay tahanan ko pala. Sa unahan nakatayo si Don Emilio, ang lalaking sinasabing ama ko. Matikas pa rin siya sa kabila ng edad, ngunit hindi ko maitatanggi ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa gilid niya, naroon si Margarita, ang kanyang anak sa unang asawa, ang babaeng lumaki sa yaman na akala ko'y pangarap lang. Hindi ako sigurado kung galit o pagtataka ang nakapinta sa kanyang mukha, ngunit hindi ko na inintindi. Mas mahalaga ang mga sagot kaysa sa emosyon. Ikaw ba ang batang iniwan? Tanong ni Don Emilio. Ang tinig niya ay parang dagundong ng kulog na umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon. Tumango ako, hindi dahil sa kumpiyansa, kundi dahil sa kawalan ng ibang magagawa. Ang nanay mo, naputol ang boses niya. Tila may pilit niyang dinadaanan ng alaalang ayaw niyang balikan. Mahal ko siya, pero noong malaman ng pamilya ko na hindi siya katulad natin, tinanggal nila siya sa buhay ko. Ipinilit nila ang kasal ko kay Margarita. Naramdaman kong bumibigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung galit ba ito o awa. Sa isang bahagi ng utak ko, gusto kong sumigaw sa kanya. Gusto kong tanungin kung bakit niya hinayaang mangyari iyon. Pero sa kabilang bahagi, naiisip ko lang ang nanay ko. Ang sakit na tiniis niya para itaguyod ako. Nagpatuloy si Don Emilio. Hindi ko alam kung paano kayo nabuhay. Pero nang malaman kong pumanaw na ang nanay mo, sinubukan kong hanapin ka. Hindi madali, may mga taong pilit na inaalis ka sa eksena. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Anong ibig niyong sabihin? Mula sa likuran, lumapit si Margarita. May hawak siyang isang envelope na tila matagal nang iniingatan. Inilapag niya ito sa mesa sa harapan namin at tumingin sa akin ng matalim. Alam mo bang hindi lang kahirapan ang tinakasan mo? Sabi niya, ang boses niya ay puno ng sarkasmo. May taong gustong sirain ang buhay mo, hindi lang basta iniwan ka, kundi siniguradong hindi ka makakabalik. Binuksan ni Don Emilio ang envelope at inilabas ang mga papel na naroon. Mga lumang dokumento, mga larawan at isang sulat. Sa sulat nakasulat ang pangalan ng nanay ko, ngunit ang huling bahagi ay may pirma ng isang taong hindi ko kilala. Siya ang nagsabi sa akin na wala kang kwenta, na hindi kita dapat kilalanin. Tumigil siya at tumingin sa akin, pero mali siya. Hindi pa rin malinaw sa akin ang lahat, sino ang taong iyon at bakit ganoon na lang ang galit niya sa akin. Bago ko pa masagot ang sarili kong tanong, biglang may narinig kaming sigaw mula sa labas. Isang kasambahay ang tumatakbo papasok, baka sa mukha ang takot. Don Emilio, si Senyor Fernando, dumating na po. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko kilala si Senyor Fernando, pero ang reaksyon ng lahat ay nagsabi ng isang bagay. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Mabilis na lumabas si Don Emilio, kasunod si Margarita. Naiwan akong mag-isa sa loob ng mansyon, ngunit hindi ko matiis na hindi sumunod. Sa paglabas, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Ang presensya niya ay nakakatakot, parang may dalang unos. Emilio, sabi niya, ang tinig niya ay malamig na parang yelo. Akala mo ba makakaligtas ka sa ginawa mo? Hindi sumagot si Don Emilio. Sa halip tumingin siya sa akin. Napansin ni Senyor Fernando ang direksyon ng tingin niya at ngumiti,
ngiting puno ng panunuya. Ah, siya ba ang batang itinago mo? Tanong niya, ang anak ng babaeng ikinahiya mo. Hindi ko alam kung ako ba ang kinakausap o si Don Emilio, pero ramdam ko ang init ng dugo sa mga salitang binitiwan niya. Gusto kong malaman kung sino siya, kung bakit siya nandito, at kung ano ang kinalaman niya sa akin. Lumapit si Senyor Fernando sa akin. Alam mo ba, Hija, na kung hindi dahil sa akin, wala ka rito ngayon? Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Napatingin ako kay Don Emilio, naghahanap ng sagot, ngunit ang mukha niya ay puno ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Ikaw ang nagtanggal sa nanay ko, hindi ba? Tanong ko sa wakas, ang boses ko'y nanginginig ngunit puno ng lakas. Ngumiti si Senyor Fernando. Tama ka, at hindi lang iyon. Ako ang dahilan kung bakit hindi mo nalaman ang totoo. Pero ngayon, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang gagawin ko sa iyo. Bago pa niya masabi ang susunod na mga salita, naramdaman ko ang malamig na bakal na tumama sa likod ko. Isang kamay ang pumigil sa akin at bago pa ako makagalaw, may narinig akong boses sa likuran. Huwag kang kumilos o sasaktan kita. At doon ko napagtanto, hindi lang tungkol sa yaman ang laban na ito. Ang buhay ko mismo ang nakataya. Habang nasa harapan ko ang papel na hawak ng abogado, para akong nakalutang sa kawalan. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila naging mas malakas, bawat tiktak ay sumasabay sa kabog ng dibdib ko. Ang dokumentong iyon ang nagpabago sa lahat ng akala kong alam ko tungkol sa sarili ko. Sa lahat ng puwedeng mangyari sa buhay ko, hindi ito pumasok kahit minsan sa isip ko. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, bagamat malinaw na ang sagot, hindi ko lang kayang tanggapin. Ang abogado, isang lalaking nasa edad 50, ay huminga ng malalim bago sumagot. Ito ang patunay na ikaw ang lehitimong tagapagmana ng hasyenda ng pamilya Montemayor. Ang iyong ama, si Don Victor Montemayor, ay isinama ang pangalan mo sa kanyang huling testamento bago siya pumanaw. Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa harapan ko. Ako, anak ng isang hasyendero, paano nangyari iyon? Lumaki ako ni hindi makabili ng bagong tsinelas. Palaging nagtitiyaga sa mga lumang damit na ipinamamana sa akin ng mga kamag-anak. Ang alam ko, ang tatay ko ay isang driver na namatay sa isang aksidente noong bata pa ako. Ang nanay ko naman ay isang mananahin na halos hindi makakain kapag Pasko dahil inuuna niya kami ng mga kapatid ko. Imposible ito, bulong ko, ngunit kahit sa sarili kong pandinig ay parang wala ng tibay ang pagtanggi ko. May mga kasama itong ebidensya, sabi ng abogado habang inilalabas ang mga larawan at ilang dokumento mula sa isang envelope. Isang larawan ang agad kong napansin. Ang nanay ko, mas bata pa, nakasuot ng simpleng bestida. Katabi niya ang isang lalaking pamilyarang muka. Siya ang madalas kong nakikita sa mga lumang dyaryo at balita, si Don Victor Montemayor. Ang nanay mo at si Don Victor ay nagkaroon ng relasyon bago pa man siya ikinasal sa kasalukuyan niyang asawa. Paliwanag ng abogado, ikaw ang bunga ng relasyong iyon. Nanuyo ang lalamunan ko. Biglang nagkaroon ng ibang bigat ang mga kwento ng nanay ko tungkol sa isang mahalagang tao na minsang tumulong sa kanya noong kabataan niya. Hindi niya kailanman sinabi na siya ang ama ko. Siguro, inilihim niya iyon para protektahan ako, para hindi ako maghangad ng buhay na hindi para sa akin. Ngunit ngayon, narito ako, hawak ang katotohanan sa harapan ko. Ang tanong ay ano ang gagawin ko rito? Pero bakit ngayon lang ito lumabas? Tanong ko, pilit na hinahanap ang luhika sa gulong ito. Bakit hindi niya ako kinilala noon? Bakit hinayaan niya akong lumaki sa hirap? Umiling ang abogado. Ang alam ko lang, may komplikasyon noon sa pamilya niya. At siguro, ito ang paraan niya ng pagtubos. Ngayon, ikaw ang may karapatang magdesisyon kung ano ang gagawin sa hasyenda. Ng salitang dati naririnig ko lang sa mga telenovela.
Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng kaugnayan dito. Ngunit hindi rin mapigilan ng isip ko ang pagbalik sa mga mukha ng mga kapatid ko, ng nanay ko na halos magkasakit sa pagtatrabaho, ng mga gabi na ang ulam namin ay asin at kanin. Paano niya nagawang ipagkait ang yaman niya sa amin? Narinig mo ba ako, senyorita? Tanong ng abogado na tila nahalata ang kawalan ko sa sarili. May mga miyembro ng pamilya Montemayor na tutol sa desisyon ng iyong ama. Baka hindi nila tanggapin ang resulta nito. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Hindi ko kailanman nakilala ang pamilya Montemayor, pero sigurado akong hindi magiging madali ang pagtanggap nila sa akin. Ako, na mula sa hirap, biglang papasok sa mundo nila, parang eksena sa pelikula. Ngunit ang mga ganitong kwento, bihirang magtapos ng masaya. May karapatan ka, dagdag ng abogado, na parang binabasa ang iniisip ko. Pero kailangan mo itong ipaglaban kung nais mo talagang makuha ang parte mo. Tumayo ako mula sa upuan at naglakad papunta sa bintana ng opisina. Sa labas, kita ko ang abala ng mga tao sa kalye, bawat isa'y may kanya-kanyang laban sa buhay. Parang ako, parang ang pamilya ko, pero ngayon, parang bigla akong naitulak sa mas malaking laban na hindi ko inakalang mapupunta sa akin. Napatingin ako sa abogado. Kung tatanggapin ko ito, ano ang mangyayari sa mga tao sa hasyenda, sa pamilya Montemayor, at higit sa lahat sa pamilya ko? Ang lahat ay nasa kamay mo, sagot niya. Pero tandaan mo, senyorita, hindi lahat ng yaman ay madali. Maraming responsibilidad ang kaakibat nito. Tumango ako, bagamat hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng responsibilidad na iyon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya kong harapin ang lahat ng ito. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, may naramdaman akong kakaibang sigla sa loob ko. Siguro, ito na ang pagkakataon para maiyahon ko ang pamilya ko sa kahirapan. Ngunit bago ko pa man maituloy ang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang babae ang pumasok, matangkad, nakaayos at halatang sanay sa marangyang buhay. Tumitig siya sa akin ng matalim. Ano ang ginagawa ng babaeng ito dito? Tanong niya sa abogado, ngunit ang mga mata niya ay hindi naalis sa akin. Siya ba ang sinasabi mong tagapagmana? Ang babaeng ito? Ang tono niya ay puno ng pandidiri. Alam ko na agad kung sino siya. Isa siya sa mga Montemayor. At sa tingin pa lang niya, alam kong hindi niya ako basta tatanggapin. Tumayo ako ng tuwid, pilit na tinatago ang kaba sa dibdib ko. Kung ito ang unang pagsubok, hindi ako uurong. Oo, sagot ko ng madiin sa kabila ng nanginginig kong boses. Ako nga. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, parang nag-aapoy ang dibdib ko habang bumabagtas sa madilim na pasilyo ng mansyon. Ang bawat yapak ko sa marmol na sahig ay tila bumabayo sa puso ko, kasama ng mga tanong na pilit kong sinasagot sa sarili. Paano nangyari ito? Paano ako napunta rito? Ang dating pangarap ko lang ay makaraos sa araw-araw. Pero ngayon, narito ako sa lugar na hindi ko kailanman inakalang magiging bahagi ng buhay ko. Ang mansyon ay napakatahimik, maliban sa mahihinang tunog ng mga hekbi mula sa isang silid sa dulo ng pasilyo. Napahinto ako. Ang tunog ay parang kutsilyong tumarak sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong puwersa ang nagtulak sa akin upang buksan ang pintuan. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang isang matandang babae na nakaupo sa isang malaki at antigong upuan. Maputla ang kanyang mukha at ang mga mata niya ay punong-puno ng lungkot. Sa harapan niya ay isang larawan, isang lumang litrato ng isang batang babae. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may pamilyar sa mukha ng bata sa larawan. Nakaramdam ako ng pangingilabot. Sino siya? Bakit parang may koneksyon kami? Lumapit ako, ngunit bago pa ako makapagsalita, itinaas ng matanda ang tingin sa akin. Ikaw ba? Tanong niya, halos bulong, pero ang tinig niya ay parang kulog sa pandinig ko. Ako po?
Napaatras ako ng bahagya, hindi alam kung paano sasagot. Ang mga mata niya ay tila sinisiyasat ang bawat hibla ng pagkatao ko. Naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo. Ikaw ang anak ni Arturo, sabi niya, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Nang marinig ko ang pangalang iyon, para bang bumagsak ang buong mundo sa akin. Arturo, ang pangalan ng ama ko, pero ang buong buhay ko alam kong patay na siya, isang mekaniko sa probinsya, walang malaking pangalan, walang yaman. Paano naging bahagi ng kwento ng mansyon na ito ang pangalan ng ama ko? Ang ibig niyo pong sabihin, ang tatay ko, siya. Hindi ko maituloy ang tanong. Pakiramdam ko, ang mga salita ay bumabara sa lalamunan ko. Tumango ang matanda, ngunit hindi siya nagsalita agad. Sa halip, iniabot niya sa akin ang lumang litrato. Nang hawakan ko ito, halos malaglag ko nang makita ang mukha ng bata. Ako ang nasa litrato. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang batang iyon, suot ang lumang damit na palaging ipinapamana sa akin ng nanay ko. Ang litrato ay parang sumabog sa aking isipan, nagdudulot ng mga alaala na hindi ko naalala noon. Ikaw ang nawawala kong apo, sabi ng matanda, at ang mga salitang iyon ay para bang nagbigay sa akin ng kasagutan at mas maraming tanong ng sabay. Ang ama mo ay ang panganay kong anak. Hindi mo alam dahil itinago niya ito, inilihim niya sa lahat, pati sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-reaksyon. Ang buong buhay ko, iniisip ko na isa lang akong hamak na babae, lumaki sa hirap, sa kalsada, sa pawis. Ang ideya na may dugong hasyendero pala ako ay parang isang biro ng kapalaran. Pero ngayon, narito ako, hawak ang litrato na nagpapatunay na may bahagi ng buhay ko na hindi ko alam. Pero bakit ako itinago? Tanong ko, puno ng galit at lungkot. Bakit hindi ko nalaman ang tungkol sa inyo? Bakit kami naghirap kung ganito pala kayaman ang pamilya namin? Huminga ng malalim ang matanda, parang may bigat sa kanyang dibdib. May dahilan ng lahat, Hija. Ang kasaysayan ng pamilya natin ay punong-puno ng kasakiman, galit at pagkawatak-watak. Nagdesisyon ang ama mo na lumayo, itago ka at magsimula ng bagong buhay. Ayaw niyang madamay ka sa mga problema dito. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magagalit. Sa isang banda, naiintindihan ko ang ginawa ng ama ko. Sa kabila ng kayamanan, pinili niyang protektahan ako mula sa gulo ng pamilya. Pero sa kabilang banda, nararamdaman ko ang pait ng pagkawala ng pagkakataong malaman ang tunay kong pagkatao. Bakit niyo ako hinahanap ngayon? Tanong ko, hindi pa rin maalis ang kaba sa puso ko. Dahil may panganib, sagot niya, at ang tono ng boses niya ay biglang naging malamig. May mga tao sa pamilya natin na ayaw kang makita. Ayaw nilang malaman mo ang tungkol sa mana mo, ang karapatan mo sa lahat ng ito. Itinuro niya ang paligid, ang malawak na mansyon na tila isang palasyo. Napatingin ako sa kanya, hindi alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Sino ang mga taong iyon? Bakit ayaw nila akong kilalanin? Kasabay ng mga tanong ay ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Biglang bumukas ang pintuan sa likuran ko. Napatayo ako at ang matanda ay napatingin sa direksyon ng tunog. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, may itim na Amerikana at malamig ang ekspresyon ng muka. Sa kanyang kamay ay isang baril at ang tingin niya sa akin ay parang sinisigurado niyang hindi ako makakatakas. Matagal ka na namin hinahanap, sabi niya, malamig ang kanyang tinig. Napalunok ako at ang matanda ay tumayo, nanginginig. Huwag mong sasaktan ang apo ko, sigaw niya, pero walang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang tanong sa isip ko, paano nauwi sa ganito ang kwento ng buhay ko? At higit sa lahat, paano ko malalaman ang katotohanan kung sa bawat hakbang ay tila may panganib na nag-aabang? Ang araw na iyon ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ang araw na nagbago ang lahat.
Sa unang pagkakataon, tumawid ako sa malawak na tarangkahan ng hasyenda, ang lupaing sinasabing pag-aari ng aking tunay na ama. Mula sa magaspang na daang kinalakihan ko, bigla akong napunta sa mundo ng mga marmol na sahig, magagarang hardin at tanawin na tila nasa pelikula. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may kaba sa puso ko. Hindi ko maalis ang tanong, bakit ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ito? Naglalakad ako sa kahabaan ng pasilyo, pinagmamasdan ang bawat detalye ng mansyon. Ang mga dingding ay puno ng mga larawang hindi ko kilala. Mga mukha ng pamilyang mayayaman, mga taong malayo sa mundong ginagalawan ko bilang isang batang namuhay sa kahirapan. Ang mga chandelier sa kisame ay kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit sa loob ko, madilim ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako tatanggapin ng mga tao rito, mga taong tila hindi sanay sa presensya ng isang tulad ko. Sa huling bahagi ng pasilyo, tumigil ako sa harap ng isang malaking pintuan. Huminga ako ng malalim. Sa likod ng pintuang iyon, naroon ang taong sinasabing, ama ko, ang hasyenderong matagal kong hinanap, kahit hindi ko alam na hinahanap ko siya. Pinilit kong itulak ang pintuan, ngunit tila mabigat ito, hindi dahil sa kahoy kundi dahil sa bigat ng emosyon. Nang sa wakas ay bumukas ito, nakita ko siya, isang matandang lalaking nakaupo sa malambot na upuan, nakasuot ng magarang barong at may mga mata na tila puno ng pagsisisi. Magandang araw po, mahina akong sabi, halos pabulong. Hindi ko alam kung paano magsimula. Ang daming tanong sa isip ko, ngunit wala akong lakas na sabihin ng kahit isa. Tinitigan niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa ibang tao. Ang hugis ng mukha, ang kulay ng mata, hindi maitatanggi na siya nga ang ama ko. Halika, iha, ang kanyang sagot, malumanay ngunit puno ng bigat. Lumapit ako, nanginginig ang mga tuhod. Pinilit kong maging matapang, ngunit sa loob ko. Pakiramdam ko'y parang bata ulit ako, takot na takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ikaw ang anak ko, sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. May bahagi ng puso ko na gustong sumigaw, na magtanong kung bakit niya ako iniwan, kung bakit ako lumaki sa kahirapan habang siya'y naliligo sa yaman. Ngunit sa halip, nanatili akong tahimik. Ang mga luha ko'y unti-unting bumagsak sa aking pisngi, hindi ko na kayang pigilan. Ipinalayo kita dahil sa kasalanan ko, dagdag niya, tila binabasag ang katahimikan. Inilayo kita sa mundo ko upang hindi ka madamay sa kaguluhan. Hindi ko alam na gagawin nitong mas mahirap ang buhay mo. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang patawarin. Ang daming taon na ang nawala, ang daming panahon na nagtitiis ako sa gutom at hirap. Ngunit ngayon, narito siya, humihingi ng tawad. Ang mga mata niya'y puno ng lungkot, ngunit hindi ko alam kung totoo iyon o bahagi lamang ng drama ng mayayaman. Bakit ngayon mo lang ako hinanap? Tanong ko, ang boses ko'y nanginginig, hindi ko na kayang pigilan ang galit na matagal kong kinimkim. Bakit hinayaan mo akong magdusa? Hindi siya sumagot agad. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit sa akin, ngunit hindi ko kayang tumingin sa kanya. Ang bawat hakbang niya'y parang dagok sa puso ko. Bawat galaw niya'y nagpapaalala ng mga panahong wala siya sa tabi ko. Iha, may isang bagay kang dapat malaman, sabi niya, at sa tono ng boses niya, alam kong may mas malalim pang dahilan sa lahat ng ito. Hindi lang basta yaman ang iniwan ko sa'yo. May mga taong galit sa akin at ang buhay mo'y maaaring nasa panganib. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Akala ko'y simpleng kwento lamang ito ng isang tagapagmanang biglang yumaman, ngunit tila mas malaki ang problema kaysa sa inaakala ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, hindi ko maitago ang takot sa boses ko. May mga taong nais ang hasyenda, ang yaman, ang kapangyarihan.
At ngayon na ikaw ang tagapagmana, ikaw ang magiging target nila. Paliwanag niya. Hindi ko nais na masaktan ka, kaya't pinili kong ilayo ka noon. Biglang bumukas ang isa pang pintuan sa likuran at isang lalaki ang pumasok. Ang kanyang mukha'y matigas, ang mga mata'y malamig. Hindi ko siya kilala, ngunit sa tingin ko pa lang, alam kong hindi siya mapapagkatiwalaan. Magandang araw, senyor, sabi ng lalaki, ngunit ang tono ng boses niya'y may halong panunuya. Sino itong bisita natin? Tumingin ang ama ko sa lalaki, ngunit hindi siya nagsalita. Ang tensyon sa kwarto'y biglang tumindi at naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Sino siya? Bakit parang may mali? Ang mga mata ng lalaki nakatuon sa akin, tila sinusuri ang bawat galaw ko. Siya ang tagapagmana, sagot ng ama ko, diretso ngunit puno ng bigat. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti niya'y hindi nakakapagpakalma. Sa halip, para itong babala, isang paalala na may mas malaking problema kaysa sa iniisip ko. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan. Tagapagmana ha? Sabi niya at sa tono ng boses niya, alam kong may balak siyang masama. Mukhang maraming dapat pag-usapan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi magiging madali ang lahat ng ito. Sa kabila ng kayamanang biglang napunta sa akin, naramdaman ko na ang panganib ay hindi pa tapos.